muling panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na iyong pinagkaloob. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na iyong ibinigay sa bawat isa. Ngayong oras na ito, Panginoon, dadako po kami, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na buksan niyo po ang aming mga puso at ang aming mga isip. Dalangin po, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng pangunawa sa bawat pakikinig. Kaya hindi, Panginoon, sa tatay sa harapan ng pulpito, dalangin po, Panginoon, ang iyong lingkod. Na kayo po, Panginoon, ang magsalita. At higit sa lahat, Panginoon, ay may hayaan ang iyong mga salita, Panginoon, ng buong katotohanan, ng buong habang ng walang pag-aalala. Dalangin po ito, Panginoon, sa lahat po ng iyong iglesia sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, siguro kung nabalitaan niyo, konting news flash lang. Si Duterte nandun sa ICC. Doon ang balikan ko. Si Myanmar at si Thailand ay nilindol. No? Nilindol sila. At maabot na daw po sa 1,000. Tayo dito sa Pilipinas, sinaabangan natin yung Big One. Huwag na kaya natin abangan. Ano? Kasi yung 1,000 na yun, napakarami doon. Napakarami. 7 points. So yung mga iba po, ang aming mga kapatiran ay nasa Davao ng Moro kasi meron silang Women's Month itong buwan ito. No? Dahil Women's Month, yung kanila pong service ay gagawin nila sa isang resort. Nandun po sila Pastor Oyel, kasama po yung mga ilang kapatiran natin dito para po sa pagganda. So, sa atin, Women's Month lang. So, dapat po tayo sa ating pag-aaralan yung umaga nito ay patungkol pa rin po ito sa ating series, Living Life That Honors God. So, sabi ko nga po, ito po yung prinsipyo na nais kong ibahagi sa iglesia. Tayo po ay nakatapos na ng ilan? 3. No? 3 na. So yung una, sabi niya ay, obedience is better than sacrifice. Number 2, we surrender to multiply with our little becomes much. Number 3, we fight our battles in our knees. No? So living life that honors God. So bawat isa sa atin, marahil ay alam natin na yan yung ating primary reason kung bakit tayo nabuhay sa mundo. We live, naklikha tayo to honor God. Right? At dahil dyan, meron ito, sabi ko yung prinsipyo na nais sununtahan. Maaaring yung dagdagan niya yung mga prinsipyo sa buhay. Subalit, yan yung mga bagay na kung saan ay yung ating patuloy na paglago ay nandoon. So kung makikita niyo po yan sa una, obedience, we surrender, and then we fight most of the time sa atin yan, tatlong yan. Tama? Personal natin yan. We make that decision. We make those decisions yung tatlong yan. So ngayon naman po, itong pang-apat, sa series natin, binigyan ko siya ng picture, isang image ng mga military, sundalo. Mga sundalo. So kung makikita niyo po yung mga sundalo yan, mga sundalo Amerikano yan, mga Marines. At kung makikita niyo yung dulo ng mga rifle nila, mayroong mga yellow na tagging. No? Yung mga yellow na tagging na yan, those are actually dahil nasa training mode sila. Kaya mayroong takip yung kanilang mga rifles. So, as of the moment, ito may nangyayaring joint exercise, di ba? Ang Philippine Armed Forces at saka ang US Armed Forces. So bakit yung mga militar? Kasi yung topic natin, life principle number 4, goes into what I call, pwede natin ihalintulad sa isang militar. Alam ko ninyo, kung nanonood kayo ng news sa Ukraine at saka sa Russia, umabot sa punto na dahil sa dami ng casualty ng Russia at saka ng Ukraine, na kung saan maging 60 years old ay kailangan mag-enlist. Di ba?
Pero meron din naman tayo tinatawag ng mga legions, ng mga mercenary, ng mga volunteers from all over the world. Nagpupuntahan sila to fight the war. Pero kahit na ganun yung labanan, modern yung labanan, yung casualty is napakarami. Sino po dito yung nakaranas na mag-CAT? Yung mga sa amin, na mga bata pa, naranasan namin yan, mag-CAT. Di ba? Mag-uumpisa ka sa COCC. Di ba? Tapos, hanggang sa umabot ka ng 4th year high school, CAT ka na. Yung Citizens Army Training. Pagdating mo ng college, mandatory naman na ROTC. Di ba? Para maging reservist ka. Ako ay service ako ng Navy. Navy yung namin sa school, Sa iba siguro, maaaring sa Army, yung iba sa Air Force, yung sa iba sa, ewan ko may Marines, Pero tingin ko wala. Pag tinawag kang reservist, ibig sabihin nun, anytime pwede kang tawagin. Actually, pag kapitan ka sa ROTC, meron ka ng posisyon sa kapag nagkaroon ng event of war. Meron kang posisyon. Sa mga bata ngayon, walis-walis na lang sa dito, community, Wala na yung military training, wala na yung drill, wala na yung pagbulong baril, wala na yung kung ano man yung mga training na yun to prepare us for battle, for war. So yun, one of the things na makikita natin, sino po dito nakapanood ng yung pelikula na tinatawag nila ng Black Hawk Down? Ayun, si Genesis lang. Genesis lang. Nakapanood ng Black Hawk Down. So yung Black Hawk Down is actually a real event na nangyari sa Mogadishu, Somalia. And during that time po, nang bumagsak yung dalawang, kaya tinawag nilang Black Hawk Down is because dalawang Black Hawk ng US military ang nakabagsak ng mga Somalian rebels. So hindi ini-expect yun ng CENTCOM na mabagsak yung dalawang Black Hawk nila, kaya pinangalan nilang Black Hawk Down. And during the time yung Black Hawk Down, meron dalawang sniper na nakasakay sa helicopter. Nung bumagsak yung dalawang Black Hawk na yun, sabi ng dalawa, nung paparating na yung mga rebels para pagkubing yung mga Black Hawk, sabi ng dalawang sniper, "Sir, sabi niya, we request na bababa kami to protect the pilots." Ang sabi ng command, sabi niya, alam niyo ba kung ano yung hinihingi ninyo? Sabi niya, walang support na darating dahil nakablock na ating entrance ng city. Mababasa niyo po yan sa internet, yung kwento ng dalawang sniper. So anong nangyari? Ang sabi nila, "Sir, alam po namin kung ano yung request namin." So wala silang nagawa, ginawa yung dalawang Little Bird at saka isang Black Hawk, nag-cover, bumaba yung dalawang sniper na nag-sniper cover, and they protected the pilot. Pero, both of them died. Pareha silang patay. Na-overwhelm sila, naubusan sila ng bala. They were not able, hindi na-hold lang nila for a few minutes yung crowd before they also died. Kaya tinawag nila Black Hawk. That's a real story. It's not, hindi siya fabricated, but it's a real story in the battlefield. Bakit soldier yung napili ko? Because those person, makikita natin, pag nanood kayo sa Netflix, meron yung tinatawag nila doon na series na Medal of Honor. Doon sa Medal of Honor, pinapakita nila doon why those soldiers are awarded yung ano na yun as a Medal of Honor. So for us, sa ating mga Kristiyano, maalala niyo, inahalin tulad din ni Apostol Pablo, yung pagiging isang Kristiyano sa isang sundalong Romano. Kaya di ba, we have the shield of faith, we have the sword of righteousness, the helmet of salvation, di ba? Kumbaga, binigyan niya ng kahulugan yung bawat piraso ng armor ng isang Roman soldier
representing the weapons na pwede natin magamit on our spiritual battle. So, what matters the most is that, ang natutuwa ako is that a lot of soldiers, a lot of stories, kung titignan natin, is people that are becoming selfless for others. Meron silang bagay na sinumpaan, na tungkulin, na kanilang ginagawa, na kahit malagay yung kanilang buhay sa alanganin, gagampanan pa rin nila yung kanilang tungkulin. No? Kahit sabihin na nila na delikado yan, hindi mamamatay ka dyan, para sa kanila is nothing because meron silang sinumpaang tungkulin. They made that oath. Tama? Sino dito yung Boy Scout? May Boy Scout pa ba ngayon? Dati. O, di ba? Sino yung mga nakaranas mag-jamboree sa Makiling? O, di ba? Yun yung pinaka-jamboree site noon. Si Brother Jaime. Jamboree site yun noon. No? Pero bago ka maging Boy Scout, you have to take an oath. Tama? Tama ba ganito ba yung Boy Scout? O ganito? Hindi ko maalala eh. Tatlo. Di ba? You have to take an oath. And taking an oath, you have to uphold kung ano yung nire-represent ng pagiging isang Boy Scout. Boy Scout, di ba? Wala na? Cub Scout. Di ba yung Cub Scout yung maliliit? Grade 1 to 3, Cub Scout. Then 4 to 12, 4 to 6, Boy Scout. Ayun. Alam niyo po, yung anak kong bunso yan, nagpaalam yan sa akin. Sabi niya, Papa, may camping kami. Sabi niya. Sabi ko, saan ang camping niyo? Sabi ko, kikibili tayo ng tent. Sabi niya, sa school. Hindi ka tulad noon, pag nag-camping ka, pupunta ka talaga sa bundok. No? Mararanasan mong tumira sa bundok. Magtatayo talaga kayo ng tent, magsasama-sama kayo doon, maglalakad kayo. So, yun yung mga bagay na wala na dahil overprotected na ang mga magulang na yun. So, madapa lang, baka kakasuhan pa yung school. So, ngayon itong mga sundalo, they do have that oath. Talagang they have to keep and they have to follow. Sabi nga nila, ano yung ng mga sundalo? Nakalimutan ko yung sinasabi nila na hindi ka pwedeng magtanong pag binigyan ka ng order. Diba? Sa sundalo. Obey first, ask. Yun. Obey first before you complain. Ayan. Yan po yung ng militar. Nasa ROTC ako doon kapag pinag-patrolling kami sa... Alam niyo naman siguro yung damo na yung kumakapit. May parang tinig na kumakapit sa mga field. Doon kami pinag-patrolling noon. No? Doon kami pinag-patrolling sa ROTC. Patatakuhin kami ng 500 meter dash bitbit namin yung lumang rifle, yung Spanish rifle doon. Ito mabigat yun kasi may bakal din. Nakataas lang doon tumatakbo. Kaya nasa isip ko noon, ikiin na lang kaya ako. Kasi military training na yung ginagawa eh. No? But then, no, titignan natin, during the training, hindi ka pwede mag-obey. You obey first. Naalala ko yan, ito bawal lang gawin ko eh. No? Yung susutungin ka sa dibdib, habang nakatipas pa niya naman. Naranasan ko yung mga yun. Lahat. Just to prove yung brotherhood. Para isa kayo during our ROTC. Kaya hindi ako nag-officer ng ROTC. Ngayon, tingnan natin, how is it related to us? Alam niyo po, isa sa mga verses na nabasa ko na nakakalungkot yung nabasa. Nalungkot ako, pero in a ways, maganda yung sagot. Is nung tinawag si Propeta Isaias. Nung tinawag si Propeta Isaias. Kung babasahin po natin dito,
araw. Sabi niya sa Isaiah chapter 6 verse 8. Sabi niya, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong Diyos. Kuminsan po, marami tayong maririnig na quoting this verse. Pero ang focus nila is actually yung sagot ni Isaias. Yung sagot ni Isaias dyan is, narito po ako ang inyong isugo. Right? So napakaganda. And kung minsan, kinukuot yan ng marami. Lord, send me, Lord, make me useful, mga ganun bagay. Pero nakakalungkot na part dyan is the Lord asking. Yung Panginoon, yung nagtatanong. Nang sinasabi niya, sino yung aking ipadadala at sino ang magpapahayag para sa akin? Di ba? So it's like this, no? Halimbawa, nandito tayo lahat sa crowd na to. Sino dito yung yung sa school, no? Example ko na lang sa school. Kapag kayo ay nasa school, and then sabi na ganyan nung sa mga estudyante, sino dito ang gusto maging cleaners, maglilinis ngayon? Walang magtataas ng kamay. Bakit ang lahat gusto mong Tama? Kasi, para sa'yo, outside na yun Kung pumasok ka, mag-aaral ka, pero gusto mo, ayaw mo mag-cleaner. No? Pero lahat kayo, na estudyante sa loob ng classroom na yun, ay merong capacity, merong lakas, merong lahat para gawin yung bagay na pinagawa. But then none would voluntarily say na yes, ako po. Palitan natin, kasi merong mga bata gusto maging Muslim. Diba? Sino dito ang gustong mag-istis o maglinis ng inodoro pag sinabing gano'n? Sa isang public school. Baka pumunta yung magulang, no? Sa school at magreklamo, bakit yung pinaglinis ng inodoro yung Siya yung senaryo na kung saan yung Panginoon, nung nagtatanong siya, ang sabi niya, sino? It's the same scenario nung panahon ng Sodoma at Gomorrah. Nung nakipag-bargain si Abraham sa Diyos, at ang sabi niya, Panginoon, sisirain mo ba ang Sodoma at Gomorrah? Kung merong 50 kaluluwa na tuwid, sabi niya, sisirain mo ba? Anong sagot ng Panginoon? Sige, hindi. So nagpadala siya ng anghel, walang makita 50. Tumawad, naging 20. Tumawad, naging 10. 10 na, wala pa rin makita. Bakit? Kasi isa yung tuwid na nandoon at yun ay si Lord. Kaya nakakalungkot yung verse ngayon because the Lord is actually asking, kung sino yung isisend. So living life that honors God, sabi ko niya dito, life principle number 4, nilagyan ko siya na from obligation to passion. From obligation to passion. Pagiging isang obligasyon, ano yung Tagalog ng passion? Mababaw na Tagalog ka. Pasyon. Ay, mabaho na Tagalog. So, mga estudyante, talagang dependent kayo sa Google. Ano yung Tagalog ng passion? Di ba para, Hilig. Hilig. Parang hilig. Kumbaga, malalim na pagkahilig. From obligation to passion. Buksan po natin sa Romans chapter 1, verse 14 to 16. Ito po ang sabi. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mamam.
15, kaya nga, nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Verse 16, hindi ko hinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Basahin po natin sa wikang Ingles. Sabi niya, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So makikita po natin dyan, si Pablo, that is a statement of ano yung nararamdaman niya, o ano yung burden, o meron siya bilang isang tao na tinawag ng Panginoon. Pag sinabi natin tinawag, huwag nitong i-focus, laser focus lang, yung sinasabi natin na dahil naging pastor ka, ikaw lang yung tinawag. Ang lahat ng membro ng iglesia ay tinawag. Ang lahat ng nakakilala at tumanggap sa Panginoon ay tinawag. Wala po siyang distinction kung ikaw ay pastor o ikaw ay elder. Lahat po tayo ay tinawag. At bibigyan ko po ng 3 punto ngayong umaga ito yung ating po nabasa. Number 1, the gospel as a debt. Sabi niya, for I am a debtor. Verse 14. Sabi niya, meron daw siyang pananagutan. Kanino siya nananagot? Kanino siya may pananagutan? Si Apostol Pablo. Sa lahat. Then he made the distinction. Sabi niya, to the civilized and to the barbarian. Sa mga sibilisado at sa mga barbaro. Sa mga marurunong at sa mga mangmang. Noong tumanggap si Pablo sa road to Damascus, na-convert siya. Tumalikod siya. Anong dating pangalan ni Pablo? Saul. At nung nakilala siya, nagkaroon siya ng bagong pangalan, naging Paul. Anong trabaho niya dati? Intelligence, Para siyang intelligence officer. Bakit? Kasi ang gagawin niya, papasok siya sa isang church. Mag-member siya sa isang church. At kapag na-identify niya na kung sino yung mga Christian noon, ang gagawin niya ay susumbong niya para hulihin. Yun yung kanyang trabaho sa mga Pharisees. So para siyang agent, papasok siya para hulihin. So dahil sa pagkakataon yung pinagpakilala sa kanya ang Panginoon, papunta siya sa road. Papunta siya ng Damascus. Kaya mababasa natin yung road to Damascus. Nagtutumanggap siya sa Panginoon, nagpakilala siya bilang isang Kristiyano. Naranasan niya yung biyaya at pag-ibig ng Diyos at nakita niya kung ano yung kanyang kalagayan at kung gaano niya kakailangan si Jesus sa kanyang buhay. Ang unang bagay na kanyang naranasan at naramdaman, sabi niya, kung ginawa sa akin ito ng Panginoon, meron akong pananagutan. Hindi lamang sa aking sarili, kundi sa lahat. Sibilisado man, barbaro man, marunong man, o walang alam. Nangangahulugan nito na tayong lahat na tinawag ay meron din dapat nararamdaman na pananagutan sa lahat. Hindi lamang tayo marami sa mga Kristiyano ngayon ang masaya na ligtas ka na eh. Sino dito ang ligtas? Sino dito yung maniligtas pala?
Sino dito yung ililigtas pala? Ibang term, no? Pero kung titignan natin, no, sabi niya, may pananagutan tayong lahat. Bawat isa sa atin. Hindi pinipili kung kanino tayo may pananagutan. Sino po dito, no? Sa trabaho natin, sino dito yung palaging may gusto na extra task na inaabot? Diba? O halimbawa si Janelle. Naranasan mo na ba, Janelle, yung may nagpa-drawing tapos sa tuwing i-present mo maraming revisions? O yun, diba? Diba masakit sa ulo yun, diba? Kasi palaging paglagay mo gano'n, naka-layout na, tapos bigla, hindi, palitan mo ito. Pauulitin mo ulit eh. Pag tama ko pag nag-draft ka, parang ka nag-reset pag nag-reset. Ayun. So, back to zero ka. Ayun, back to zero ka. Okay. So, the same way, hindi ka tulad pag sa programming, hahanapin mo lang yung error. Diba? Pero, may pananagutan ka doon sa nag-hire sa'yo. May pananagutan siya doon sa. Pero lahat ayaw na ayaw yung extra task. Alam niyo sa asang Kristiyano, kapag naranasan po ninyo na meron kang pananagutan sa Panginoon, no? Mararanasan mo ngayon yung burden. Meron ka ngayong burden. No? May burden ka na hindi mo lang sarilinin yung bagay na tinanggap mo. Hindi mo lang sarilinin yung bagay na ibinigay sa iyong regalo. Kung di meron kang nakikita mo ang sarili mo na, Lord, I am in debt. Bakit? Sabi niya, why do we have a debt? Bakit meron tayong utang sa Diyos? 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi niya, sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Binili ka ng Diyos. Paano kanya binili? Binili ka niya noong panahon na siya ay nabaybay sa krus ng Kalbaryo. Nung tanggapin niya lahat ng kasalanan para magkaroon ka ng kaligtasan. Nung tinanggap niya lahat ng parusa, nang sa ganun hindi ikaw ang maparusahan. Nung tinanggap niya yung kahihiyan, nang sa ganun maging karapat-dapat ka sa harapan ng Ama. Binili ka niya sa isang halaga, yung buhay at dugo niya. He bought you with a price. At dahil binili ka niya sa ganung bagay, binili ka niya sa pinakamahalagang bagay, dapat mong gamitin ang iyong katawan para maparangalan ang Diyos. It is, no? Alam niyo po, ang Panginoon, kung maalala niyo, nagbabasa kayo ng Bible, sa tuwing makakakita siya ng crowd na napakarami, ano yung nagiging comment niya? Hindi ba nalulungkot siya? Nalulungkot siya dahil sinabi niya, napakarami. Napakaraming ligaw, napakaraming nawawala, napakaraming aaninin. Yun yung mga term na ginagamit. Tayong lahat, nung tumanggap tayo sa Panginoon, kinilala natin yung pagbili ng Panginoon sa atin. Nung sinabi natin, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas, tinanggap mo rin, kinilala mo rin yung pagbili ng Panginoon sa iyo. Tinanggap mo yung kanyang sakripisyo, yung grasya ng Diyos, kaya nagkaroon ka ng kaligtasan sa mundo ito. At buhay na walang hanggan sa mundo ito. Ano po ang sabi niya dito sa Unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Nung nabili ka ng Panginoon, at para parangalan siya, sabi niya, sapagkat dinarapat ng Diyos na ipagkatiwala kanino?
Kanino? Sa inyo. Ang alin? Ang magandang balita. Yung Ebanghelyo ng Diyos. Nung merong lumapit sa inyo na nangaral, merong nag-umpisa ng Bible study sa inyo, meron kayong nakilala at nagpakilala ng Ebanghelyo, hindi niya pinakilala yung sarili niya. Ang ipinahayag niya at ipinaunawa niya sa bawat isa sa atin ay ang Ebanghelyo ni Kristo, yung mabuting balita. Kaya sabi niya, bawat isa sa atin na nakaalam ng Ebanghelyong iyon ay ipinagkatiwala rin niya. Ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin yung Ebanghelyong iyon para alin? Mangaral sa inyo, hindi para bigyan ng kasiyahan ng tao na kundi ang Diyos na nakasisiyasan sa puso. Ipinaalam ng Panginoon yung sikreto ng kanyang kaligtasan, yung iglesia. Ano yung iglesia? Ano yung grasya? Ano yung assurance? Ipinaunawa sa inyo ng Panginoon yun. At dahil sa mga bagay na yun, tumanggap ka sa Kanya. Noong tumanggap ka sa Kanya, isinuko mo ang buhay mo. Nagbago ang buhay mo. Binago ng Diyos ang buhay mo. Naging bagong nilalang ka. You were born again. At dahil naging isang bago kang nilalang, ibig sabihin nun, tinanggap mo at ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo yung ibang kayo. Kaya sabi niya, I am hindi. Meron ako na. Sabi niya sa Ezekiel chapter 33, verse 8 to 9. Basahin ko natin mabuti. Sabi niya, sapagkat sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay. Ang taong hindi tumanggap sa Panginoon ay mamamatay. At di mo ito ipinaalam sa kanya upang magbagong buhay. Mamamatay na siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Basahin natin ulit. Si Ezekiel, pinagkatiwalaan ng Diyos na magbahagi o magbigay ng warning sa bayang Israel. Tayo na iglesia na tumanggap sa Panginoon, ipinagkatiwala naman niya sa atin yung Ebanghelyo. Kasi yung Ebanghelyo na yon ang magpapakilala yung kalagayan ng tao at kung bakit kailangan niya tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Kaya sa soul winning, kailangan ma-point out mo na isang tao ay makasalanan. Kasi kailangan makita niya yung kanyang sarili na hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. At kailangan niya si Kristo na magliligtas sa kanya. Kaya sabi niya dito, kung may kilala kang tao, isang obligasyon mo, pananagutan mo, na ipaalam sa kanya upang ano? Upang makapagbagong buhay. Ngunit, kung hindi mo ito ginawa at namatay siya masama na hindi niya alam, sabi ng Panginoon, pananagutan mo sa kanya yung kanyang kamatay. Verse 8, verse 9 pala. Ngunit, kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panatunan. Sinabi ng Diyos yan kay Ezekiel. Sa amin ganun din. Meron tayong pananagutan, sinabi ko ni Apostol Pablo, kaya ganun na lang kabigat yung kanyang nararamdaman. It's because nararamdaman niya yung pananagutan. No? Meron akong pananagutan sa lahat. To inform them kung ano yung kalagayan nila. To inform them that they need Christ. Na kailangan nila si Kristo. Ito ang tanong, mga kapatid.
Meron ba tayong nararamdaman sa ating mga buhay, sa ating buhay Kristiyano, na meron tayong pananagutan sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? Meron bang bigat, no, sa puso mo? No? Meron bang bigat sa puso mo? Meron bang kurot sa puso mo? Kapag may nakita kang namatay, no? Tapos within the sphere of your influence, pero hindi mo nadala sa Panginoon, na hindi mo na-share sa Kanya yung gospel. Alam niyo, bumibiyaya kami ng Morocco minsan, may mga dadaanan kami na mga patay. Alam mo, bak may patay dun eh. Kasi sakop yung kalahati ng daan. Sakop yung kalahati ng daan. So, nagiging one way lang yung dalawang daan. At kung minsan, pag nadadaan namin dun sa area kung saan kami na mission, dun sa kami nag-ano doon, minsan natatanungan sila sa akin, na-share ba natin yan? Na-meet ba natin yan? Why? Kasi it's very critical. Na kung saan ang bawat isa ay kailangan mong mabigyan ng warning. Binigyan ka ng Panginoon ng kaligtasan, iniligtas ka niya. The same warning yung dapat mong ibigay sa lahat. Kaya ang tanong ko mga kapatid, is meron ka bang nararamdaman na kurot sa puso mo? Meron ka bang nararamdaman na bigat sa mga hindi nakakilala? Sabihin na, hindi naman lahat, kasi hindi mo lahat kilala. Pero meron ka bang nararamdaman sa mga hindi pa nakakilala within the influence, within the sphere of your influence? Minsan mahirap i-introduce, di ba? Tama? Mahirap ba? Mahirap? O, sabi ko, wala sumagot. Kaya ibig sabihin, madali. Diba? Kulang lang ng will. Pangalawa, the gospel as a duty. As a duty. Sabi niya sa verse 15, kaya nga nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. The word there is nais ko. Pag tinawag natin nais, sa wikang Ingles, ang tawag is parang desire. Tama? Want. Sa Tagalog, gusto. Masighing gusto. Itong nais, no? Masighing gusto. So it's more of an intentional action. Intentional siya kasi masighi yung pagnanais mo. Nung sinulat ito ni Pablo, sabi niya, kaya nga nais ko. Ano yung nais niya? Nais niyang ipangaral yung magandang balita sa Roma. Dahil meron siyang nararamdamang panahon. The big question again sa marami is that do we have sa puso natin even the slightest desire? Meron ba sa puso natin kahit katiting na pagnanais na maipangaral o maibahagi yung sa mabuting balita na nagligtas? Sabi po niya rito, why is sharing the gospel a duty well? Sa Matthew chapter 28 verse 19-20, yung Great Commission, sabi niya, kaya habang kayo'y humahayo, ano ba yung tawag niya pag yung word niya parang present tense siya, pero pumapasok pa rin siya sa ongoing, yung ongoing event. Ha? Linear. No? Progressive naman yan. Progressive or ayun. So ayun, yung humahayo. Yung word na humahayo ay nangangahulugan, it's currently present and it's ongoing. Yun yung term ni Jesus Christ, yung baptism siya.
Sabi niya, habang kayo lumahayo, ibig sabihin, it's a continuous work. Tuloy-tuloy lang siya. At ang gagawin ninyo ay gawin ninyong alagad. Ano ulit? Yung mga Hudyo lang ba? Hindi. Sabi niya, ang lahat ng tao, sa lahat ng bansa. That's the Great Commission. Sabi niya, at yan yung gusto niya. Yan yung gusto ng ating Panginoon. Verse 20, sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng nililutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako ilalagay kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sharing the gospel requires desire. Meron kang masiging pagnanais na gawin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi you will have to invest. No? How many times na makaka-receive ka ng rejection? How many times na makaka-receive ka ng crimson? How many times na makaka-receive ka ng pagsasarakan ka ng dito? Pagsasarakan ka ng dito? Kung ano-ano yung maririnig mo. But the desire should not stop. Hindi dapat nawawala yan. Dapat, habang tumatagal kang mananampalataya, mas lalong sumisikhi yung apoy. Marami ngayon, habang tumatagal na nananampalataya, mas lalong namamatay at kaandang-andang yung apoy. Nawawala na yung fire. Nawawala na yung desire. Pero kung titignan natin, if you want to live our lives honoring the Lord, just go back. Ano yung Great Commission? Bakit tinawag na Great Commission? Sinipin po yung kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, maraming ari-arian. Bago siya mamatay, anong ginagawa niya? Last will and Testament. Pag yung last will and Testament is, ilan ba? Three witnesses? Kasama mo gano'n, ano? Example yun. Pinirmahan yun. That's a binding what? Binding document. Ibig sabihin nun, kapag legally done, yung last will testament, ikilalanin niyo ng Estado na iyon yung paghahati-hatian ayon dun sa itinakdaan ng pamamatay. Tama? Ibig sabihin, yun yung susundin. Think of it, yung last commission as the last will testament ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. At the last will and testament niya is for us to go, preach, disciple, and teach. So we as a church, kailangan masighi yung desire. Meron tayong pagnanais na malalim. Na magampanan yung will, last will ng ating Panginoon. Bakit? Anong ginagawa niya? Sa tingin ba natin, anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus ngayon? Sinabi niya yun eh. Sa tingin niyo lang, trivia lang. Sabi niya, I go to a place and prepare a place for you. Umakyat siya sa langit, bumalik siya sa langit para ipaghanda rin kayo. Hindi siya naupo doon, hindi siya umakyat sa langit para maging maupo lang. Umakyat siya sa langit to prepare a place for us pagbalik niya rito. So it should be in return na tayo rin is doing something for the kingdom of God. Kaya nga meron siyang iniutos eh. Kasi while I'm preparing your place in heaven, ihanda mo rin naman silang lahat ng mga tinawag. Gawin nyo silang disipulo. It's a win-win. Hindi niya sinabing maging idol. Sabi po niya sa
Roma chapter 10, verse 14. Oh, bakit duty natin to? Sabi niya, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sa question. No, rhetoric to. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Tandaan po natin, kaya tayo nasa Lowland Church ngayon at tayo tumanggap sa Panginoon dahil meron nangaral sa atin. Merong isang kaluluwa, no, na nangaral sa atin. Those are questions. Tanungin lang natin. Paano sila sasampalataya katulad ng pananampalataya mo? Eh kung wala silang nakakakilala, paano sila makakapakinig kung hindi ka magsasalita? Eh di wala. Diba? Parang ganito lang yan eh. Example yan, example. Di ba meron tayong mga manhole sa mga kalye naman? Dito, bihira yung manhole. May manhole. So habang naglalakad kayo, kasabay mo yung kasama mo, at the back of your head, alam mo na may butas doon. May manhole doon. Diba? Pero, naglalakad pa rin kayo. Alam mo, yung kasama mo papunta doon sa direksyon na yun, sa manhole na yun. Kasi ikaw na, alam mo. So meron kang choice. Number one, pipiliin mo na sasabihin mo sa kanya, huwag kang dumaan dyan dahil merong manhole dyan, mahuhulog ka. O pangalawa, meron kang choice, manahimik ka at hayaan mo siya mahulog ka. It's the same thing. Kapag nanatili tayo tahimik, paano nila malalaman yung kaligtasan? And we are honoring God in our lives. Dapat masighi yung ating desire to warn and to tell. Sabi niya sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? Sabi natin, pag meron tayong kakilala na hindi mananampalataya, sasabihin natin at nag-voice out siya ng ano sasabihin natin, mananampalataya ka lang sis. Mananampalataya ka. Pero paano siya mananampalataya? Kung hindi niya alam kung sino yung tamang pananampalatayanan niya. Eh di ba wala yung sinabi mo? Para kang nagsalita sa hangin. Kasi wala namang pakinabang. So the very first thing sa isang Kristiyano is to have the deep desire, no? Deep desire in every situation at pagkakataon na meron to share the gospel. Pangatlo, ito ako bawas. The gospel has the power. The gospel has the power. Verse 16, ang sabi niya, hindi mo ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ano? Nandun ang alin? Kapangyarihan ng Diyos para saan? Sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kung titignan natin, ang sabi doon ni Apostol Pablo, hindi ko kailanman kahihiya yung Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Kasi naranasan niya yung kapangyarihan na yun ng Diyos na nagdala sa kanya sa kaligtasan nung siya'y sumampalataya. Kaya ganun na lang kabigat. Ganun na lang kabigat yung desire ni Paul
Because na-experience niya yung kaligtasan na yun. Ito tanong ko mga kapatid. Kayo ba nung tumanggap kayo, naranasan niyo ba yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo? At nang sumampalataya kayo, ay naranasan ninyo yung tunay ng pagkaligtas. Bawat isa sa atin may sariling kwento kung paano natin tinanggap, kinilala, niyakap yung pananampalataya, kung paano natin kinilala si Kristo. Yung bang bagay na iyon ay dapat natin itago at ikahiya. Malaking tanong yun. Kasi marami yung nahihirapan dahil marami iniisip nila, ma-judge nila. Eh, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala kung galit sila sa iyo kasi bago sila nagalit sa iyo, nauna silang nagalit sa akin. Sa mababaw na tagal. Sabi ng Panginoon, pag nasa mundo ka, sabi na, you will suffer what? Persecution, you will suffer insult, lahat ng bagay. Why? Kasi hindi mo ikakahiya na ikaw ay disipulo ng Panginoon. Minsan may nagtanong, Christian, meron kaming potluck, buong team, buong company. And then, sabi nung senior OL ko, sabi niya, Jong, nandun na kami on the spot. Sabi niya, Jong, ikaw mag-pray. Sabi ko. Then I pray. After ko mag-pray, natapos kami kumain, bumalik na kami sa station, bumalik na kami sa mga tables namin sa office. Biglang nagsulputan mga ilang supervisors sa managers. Lumapit sa akin. Sabi sa akin, di ba yung prayer mo? Christian ka na. Sabi ko, Christian ako pero define natin. Practicing Christian. Kasi, bakit practicing? Because I practice my faith. You can be labeled as a Christian, pero if you're not practicing your faith, label lang yun. Wala nang pinagkaiba sa dito. Kaya sabi niya doon, huwag mo may kahiya. Don't doubt. Huwag may kakahiya. Ang Panginoon ba nahiya nung ginawa sa kanya yung sa krus? O sino dito yung nanonood ng Passion of the Christ na naluha? Kuya, naluha, di ba? Lahat kayo naluha nun. Kasi nandoon yung point na parang for the first time nakita mo yung parang actual representation kung ano yung ginawa kay Jesus Christ. And you can feel the pain, no? Lalo-lalo na, nilati ko siya na kumapit sa balat niya yung talim, yung latigo, and then biglang hinugot na gano'n, and na-chip off yung muscle doon sa kanyang katawan. You feel the pain. No, naramdaman mo yung sakit, bagamat nandun ka. Imagine na yun yung ginawa to buy you out, para hindi ikaw yung lalatigohin. So why would you be ashamed? Kung nagawa ng Diyos mo, you should not. You should be proud. You should be proud na pinakilala sa iyo ng Panginoon yung Ebanghelyo niya. You should be proud na ibahagi rin yung Ebanghelyo iyon sa iba. Sabi niya, why just the gospel and the gospel alone ang dapat mong i-preach? Sabi niya, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. The gospel, yung mabuting balita, iyon yung kulay para malaman ng isang di mananampalataya
para magawa niyang makipag-isa kay Kristo. Siya yung nagiging daan, yung mga bagay na sasabihin mo sa ibang, yung nilalaman ng Ebanghelyo, ang magsasabi, paano ka makikipag-isa kay Kristo. Ano sabi nyo? Kapag ang isang tao ay nakipag-isa, magiging isang bagong nilalang. Hindi na ikaw yung dati. Ito, maulit-ulit ko sinasabi ito, yung isang kasama namin si Brother Nandini. No? Dati siyang manginginom. Natutulog sa kanal, sa kalasingan. Pero nung nakilala niya ang Panginoon at isinubo niya yung kanyang sarili at tunay siyang nakipag-isa sa Diyos, tinanggap niya ano yung unang napansin sa kanya, nawala yung kanyang pagiging kasinggero. Sabi nga ng asawa niya, kasi yung asawa niya hindi naman ko kilala, pero yung asawa niya yung unang inaralan. Ang sabi nga sa kanya, parang mas gusto pa daw ng asawa niya yung dating si Nandini. Hindi na sila nag-aaway, nag-miss niya. Hindi niya na hinahanap ng hating gabi yung asawa niya, nami-miss niya. Siguro adventure. Pero isipin mo yun ang tunay na nakipag-isa kay Kristo. At ang bawat isa sa atin ay ganoon. Meron tayo dating lumang pagkatao. Pero nung naunawaan natin dahil sa Ebanghelyo at nag-decide tayo na makipag-isa sa Diyos ayon sa Kanyang salita, naging bagong nilalang tayo. Pagharap mo sa salamin, hindi na ikaw yung nakakulong. Ikaw na yung nakangiti. Sino yung humarap sa salamin kanina nangungiti? Tingnan nyo, walang humarap sa salamin. Hindi ako naniniwala. No? Pag-aarap pa kayo sa salamin, misis ko, dalawa salamin niya. Isang half body at saka isang full body. Yung half body, para tignan lang yung dito niya. Pero bago lumabas yan, dahil nakatago sa pintuan yung full body, pag binuksan itignan niyo muna. Iikot pa yan. Diba? Ganun yun. Okay. Kasi ang gusto mong makita sa iyo is maganda, right? At tayo bilang mga Kristiyano na nakipag-isa sa Panginoon, bago pa rin. At mangyayari lamang yung bagay na yan kung makikipag-isa tayo. At makikita rin natin yung bagong nilalang na yan sa iba kung magagawa natin ibahagi yung Ebanghelyo para makipag-isa rin sila sa ating Panginoon. Sabi po niya rito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahamalan para sa mga tao na liligaw ng landas. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Yun yung kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Hindi tayo maaaring lumabas sa Ebanghelyo. You can preach maraming bagay. But the core, yung core and heart, should always be the gospel. Yung gospel. Kaya nga kapag may mula kang mamingit, the first thing that you will preach is salvation. Kasi salvation is the gospel. Sabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 9, bakit kailangan yung gospel at gospel lang yung ating pamangaral? Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukan higayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan sa tao. Sabi niya, no, hindi ko kayo, sabi niya Apostol Pablo, hindi ko kayo hinihikayat because of oratory speeches. Sabi niya, subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Spirit. Minsan nalulungkot ako. Ayan. One of the biggest discouragement ng maraming Kristiyano is that pag kami nakikita sila na walang bunga. So, halimbawa,
sumama ka sa soul winning, sa soul winning, house to house tayo. Hindi natin, church, punta tayo Pinawanan. Invite ko kayo na. Punta tayo ng Pinawanan, mag-distribute tayo ng tracts because kailangan mag-open tayo doon ng marami pang Bible study. So ang goal natin doon for this church is to go there, i-introduce yung iglesia, i-introduce yung ibanghelyo, kukunin nyo yung mga gusto magbukas ng Bible study, and then populate natin yon, and then trabaho na namin yung mga nasa vision do the Bible study. Hindi gagawin natin yun. No? Nasa plano yun. So, pagdating doon, ano yung papangaral natin? Yung ibanghelyo. Hindi naman natin sila hihikayatin kaagad na sumama sa loob ng iglesia. What we're going to introduce is the gospel. At kung minsan, sasabihin ng mga kasama sa pastor, walang buwan, walang resort, lahat tumanggi. Lahat, ayaw. Nag-invite ako na nag-invite, walang gusto pumunta. Minsan nadi-discourage yung marami. Tama? Kaya kung minsan sasabihin lang, kung na ako mag-invite, wala namang pumunta. Di ba? Ayaw naman pumunta. Why stop? Bakit mo mag-stop? Right? When you invite, parang kung sinabi na, iniila kita, iniimbita kita, para mawala ka sa kamatayan. Wala na sa iyong pananagutan doon. Remember this, no? Hindi si pastor o kahit na sino man ang nagpabago sa inyo. Hindi rin si pastor o kahit na ano bang papaliwanag namin dito ang nagdala sa inyo sa pangunawa. Yung Espiritu ng Diyos. Kaya hindi pa rin parehas. May ilan napakatagal mo lang inaaralan, hindi pa rin tumanggap. Pero may ilan, minsan lang makarinig, pero kumikilala. Because ang Panginoon ang magbibigay ng kapangyarihan doon sa salita na makapagpabago. Kaya palagi sinasabi, pag tumanggi, ayan, wala. Ito, ayaw nila eh. Ilang beses ka lang sinarahan ito, okay lang. Bakit? Kasi it is not your job to convert. Hindi mo trabaho i-convert yung tao. Your job is to preach, to say, to share. Yun lang yung trabaho mo. Kasi hindi mo mababago yung tao. Tanging ang Diyos lang ang makapagpapabago sa puso niya. At kung yung tao yun ay willing, yung tao yun ay merong pagpapakumbaba at pagsunod sa Panginoon, the Lord will see to it na magbabago. Kaya kung minsan merong inaaralan, napakatagal mo nang inaaralan, tanungin mo, wala siyang natagano, simulan yung nag-aaral kayo sa umpisa. Di ba? Kasi it is the power of the Spirit na siyang nagpababago, hindi yung tao. Kaya nga sabi niya, all glory and honor should only belong to kasi hindi ikaw. It's not you. Kaya sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga mahusay na talumpati, hindi sa karunungan ng tao, kundi sabi niya, nangaral ang bawat isa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Verse 5, ang sabi niya, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Hindi sa pamamagitan ng, sa panahon natin ngayon, dati, 80s, 90s, wala pang internet, kailangan mo magbasa. Kailangan mo, most of the Christians back then, memoryado yung Bible. Kung saan yung placement ng book, saan yung kasi you have to manually search lahat eh.
Noon nga, napakalaking bagay na yun, merong mga marker dito sa gilid ng Bible noon kasi kapag naghanap ka. Naalala ko noon kapag merong Bible quiz o kaya relay. Unang titignan ng mga relay noon, yung mga walang bigta dito. Kasi bawal yun. Ngayon, open source ka. Everything is there. Hindi meron kang hindi maalala na verse, i-google mo. Alam mo yung words, hindi mo maalala yung verse, i-google mo. Lalabas lahat mo ng result. But those are knowledge. Kaya. Yun yung karunungan ng tao. So there's a difference kapag spirit-filled yung. Kaya sabi na, yung pananampalataya ay kailangan nakasandig, no? Naka-anchor sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa tao. Kaya I encourage everyone, no? Kahit na marinig ninyong i-preach namin dito sa pulpit, is for you to research. Yung makikita po ninyo, yung mga sermons ng lahat ng ating mga pastor ay nandoon sa GC natin. No? Nandun sa GC natin, pag nagtayo kayo ng church, kolektahin nyo lang lahat yun, ang dami yan ang i-preach. Di ba? I-recycle nyo lang, yun na yun eh. Di ba? Pero the purpose of it, alam niyo po nung naumpisa ko yun, nakita ko kasi sila nanay Virgin. At saka nandun ako palagi sa likod na alala nila. Napansin ko doon, pag nagsusulat sila, pag medyo mabilis yung hindi na kukuha, nag-i-slide. Ngayon na nangyayari, minsan nakukuha ko gano'n eh. Napansin ko gano'n. Nagsusulat pa lang sa unang verse, nasa pangatlo yung nandoon. Sabi ko, hindi na lang ko yung teksto ng Hindi natutuwa ako kasi they're doing their notes for a purpose eh. Di ba? Kasi gusto nilang balikan yung mga yon. No? Gusto nilang balikan yung mga yon. Gusto nilang aralin ulit. Yun naman yung purpose ng notes natin eh. Di ba? So sabi ko, nung po ako doon, sabi ko, kawawa naman itong mga kapatiran natin na nagsusulat. Kaya doon pa sila, minsan nakabutang pa, naubusan ng tinta. Wala na. Hanap siya ngayon ng tinta, wala na. Sabi ko, why not? Sabi ko, why not? Ang gawin ko. Dahil may GC naman, sabi ko, is while listening, which is mas magiging laser focus ka doon sa preaching, kasi you're noting it down. And then at the same time, nandun kayo thinking mo na you will serve yung flock. Kasi instead of them writing it down, pagpunta nila doon sa GC, if they wanna go and review, may nakalimutan sila, you can just go back. Andun na lahat yung outline. Right? Andun na siya. Yun yung tinatawag natin na kapag meron kayong narinig at meron kayong gustong alamin ulit, yun yung purpose mo. Is for you to re-study, recheck, at tignan. Hindi tayo naka-flash dyan eh, baka maya-maya. Sinulat ko dyan, 1 Corinthians 2 verse 4 to 5. Yung pala, hindi nakasulat yan sa Bible. Tapos ginagawa nyo, ina-acknowledge nyo na yan yung totoo na nakasulat. Eh paano kung sinulat ko dyan? Ito po nakasulat. 3 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5. Sabi nyo, Pastor, may 3 Corinthians pala. Nahuhuli tuloy na hindi nagbubuklat na Bible, hindi nagbabasa na Bible. Kalahin mo, sinabi mo lang may 3 Corinthians din pala. Okay? Kailangan sa atin, no? Yung ating pananampalataya nakasandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Kasi kami nagkakamali. Kami nami-misinterpret din namin. Kaya dapat be brave and be strong. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kaya nga ulat ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, sino yung dapat niya ipagmalaki? Kami.
Yung pagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoon? Saan nakapaloob yung ginawa ng Panginoon? Nasa gospel. Nasa magandang balita yung ginawa ng Diyos. Kaya kung sino man yung nais sa atin na magmalaki, umunan niyo munang ipagmalaki yung ginawa ng Diyos, yung Ebanghelyo na tumubos at nagdala sa iyo sa kaligtasan. So tatlong bagay po, ano? Sabi niya, the gospel as a debt, the gospel as a duty, and the gospel as the power. Tanging yung mga yun lang. Kailangan maranasan natin lahat yung bagay na yan. Na meron tayong pagkakautang, no? Meron tayong pananagutan, meron tayong pagnanais, at ang kikilalanin lamang natin ay yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na magdadala sa bawat isa na ating kawahan. Wala nang iba. Wala nang iba. So, again, life principle number 4, sabi nga po dito, from an obligation to passion. Gusto ko lang bigyan ng point, no? Sa trabaho natin. Bakit sinabi ko obligation to passion? Kasi, sa trabaho natin, bawat isa sa atin, kung tinanggap natin yung trabaho natin, meron tayong list of tasks. Tama? List of tasks and responsibility. Yun yung obligasyon natin. Right? At kung minsan, ako naranasan ko tayo, naranasan siguro ng iba rin, sasabihin ng iba, Jong, pwede mo bang gawin ito? Pero pag tinignan mo siya, outside siya doon sa obligation mo. Labas siya doon sa obligation mo. Hindi siya parte ng iyong obligation. So may mga empleyado na sasabihin nila, boss, ayoko kasi hindi ko yan trabaho. Hindi ko yan trabaho, bakit ko gagawin? Halimbawa, alam mo trabaho ng boss mo yan. Boss, trabaho mo yan eh. Dapat ito gagawin yan. Hindi ko naman trabaho yan eh. Hindi ko naman sahod yung sahod mo. Diba? Parang ganun yung dating doon. Kasi may obligasyon. Yun yung obligasyon. Saan para sa'yo, kung ano yung obligasyon mo, yun lang dapat. Yan yung obligasyon. But when we say passion, it goes beyond. Hindi ka naka-stick kung ano lang yung obligasyon. You always add up. You always go beyond. Yan ang paglilingkod na hinahanap. We are all obligated. Meron tayong pananagutan sa lahat. Kailangan meron tayong pagnanais na gawin yung mga gawa ng Panginoon at magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Our obligation bilang mga Kristiyano ay nangyayari. But, kung ang ating puso, if we turn those things into a passion, hindi ka mahihirap. Alam niyo po yung obligation, maraming burden yan. Di ba? Kapag marami kang obligasyon, minsan yung isang tao, wala na lang, baliw na yung keyboard eh. Hindi naman mechanical keyboard yung gamit ko, pero kung tumunog ka lang, mechanical keyboard. Di ba? So habang ginagano niya, kasi naiinis siya, ang dami niya, sabi ang dami kong ginagawa. So para sa kanya, nagiging burden yung obligasyon na yun. At maraming Kristiyano ang gano'n. Nagiging burden kasi para sa kanya obligasyon niya. Turn it into passion. Makikita mo, yung passion will always have joy. It will always have joy. Kaya maiintindihan mo yung sinabi ng mga apostol at sa mga iba, yung mga apostol, nila Pablo, na kahit na anong nangyayari sa kanila, they always find happiness because there is passion. It's not an obligation, but a passion. So they always go beyond doon sa hinihingi sa kanila. And that, mga kapatid, should always be us. Dapat yun.
Dito ako magbabakas. Ang sabi ko niya rito sa mga ngaral 10:18. Kung pabayaan ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tama, mawawasak ang buong bahay. Anong ibig sabihin nun? Kung paano ang isang bahay ay bumabagsak o nasisira dahil sa pagpapabaya, ganun din ang ating spiritual na buhay na nanghihina kapag tayo ay walang ginagawa. No? We are not created to be idle, we are created to be peace. Wala pong tinawag ng Panginoon na nakaupo, tinawag ko tayong lahat para sa kanyang Panginoon. Nasa sayo kung gusto mong kwarto pagdating ng Panginoon, 1 foot by 1 foot ka na. Pero selda yung kwarto mo. Di ba? Selda yung kwarto mo, Lord, bakit naman ganito? Selda lang. Sabi mo, bakit? Palagi ka nakahilap na kaupo nung nasa earth ka eh. Di ba? Ngayon, tumayo ka naman, nakaselda ka. Sino ba yung tawag doon? Sa kulungan? Bartolina. Ayun, Bartolina ang tawag doon. Bartolina. Di ba sabi nila pag yung Bartolina, parang ganito lang kalaki. Di ba? Tapos maliit na liwanag yung lumalabas. Tapos nakatayo ka lang na gano'n. Nandun ka for an extended period of time. Huwag mo namang gawin-gawin yung kwarto. Paano kung ang bahay mo rito mansyon? Dahil tumanggap ka sa Panginoon, ligtas ka pa rin. Amen. Di ba? Amen. Yun nga lang, dahil nabuhay ka na sa kasaganahan, sabi niya, dito ka naman, try mo. Nakatayo ka lang. Hindi mo pa may taas yung kamay mo kapag nag-praise kayo, siyempre maawit kayo sa Panginoon. Sabi nga niya, masisira po tayo pag nanatili tayo wala. Sana po yung mga naramdaman ni Pablo, nararanasan din. At kung hindi po natin nararanasan, then I think we should start praying for it. Lord, give me that burden. Give me that will. Give me that desire. And by the power of your Spirit, magagawa ko lang. Amen? Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa limang salita. At sa pagpapaalala sa aming Panginoon ang dahilan ng aming pagkatawag. Ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon. Ang tungkulin na iiyakan mo sa bawat isa sumasampalataya sa iyo. Dalangin namin ang Diyos na tulungan mo ang bawat isa sa amin na humakbang. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na sumunod. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na tumayo. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging matapang. Bold, Panginoon, sa pagbibigay at pagpapahagi ng iyong mga salita. Kailangan, Panginoon, ang maitaas at madakilas sa pangalan ng